Yan, sukarang ka. Na hindi ka nahihiya, ginagamit mo pangalan ni Allah. Kahit hindi ako Muslim, tinuring nila akong pamilya. Kaya mahal ko ang Muslim. Pero ikaw ikaw ang Muslim na ginagamit mo ang pangalan ni Allah. Di ka nahihiya? Tapos mambubudol kayo ng mga Pilipino. Kaya sumasama ang imahe ng mga Muslim. Dahil sa mga tulad nyo. May picture ka pa na Allah, Allah, Allah. Bismillah. Di ka nahiya sa pangalan ni Allah? Pero nakakahiya kayo na lang mismo na Muslim ang mahiya sa pangalan ni Allah. Kung gagamitin yung pangalan ni Allah, tas mangloloko lang kayo ng Pilipino. Ang masama, kakamping vlogger ko pa, ang nagpasok sa akin dyan. 40k po ang lilabas natin doon. Guys, pakishare, wag na natin hayaan makaloko pa sila. At ang kapal lang mukha nila, pinost nila yung sinend kong Gcash na sinabi, salamat sa tiwala. Gumanon. Para makabudol sila na mayroong bumibili sa kanila. Alam nyo, wala akong trabaho ngayon. Diba? Tapos ngayon pa nila ginawa to. Ang sa akin, sila naman yung kumatok. Akala ko okay. Siguro para sa inyo, maliit na halaga lang to. Pinadala ko through Gcash. Sa iba, maliit na halaga lang to. Ang sa akin kasi itong perang to, kung ito'y pinamigay na lang natin sa mas nangangailangan, edi mas okay. Tsaka hindi po yung halaga eh. Ang punto dito ay yung pang-scam. Siguro masyado ako mapaghangad tumulong sa iba. Ako na yung napapahabak. Masyado din akong mapagtiwala sa salita ng iba. Ako na yung napapahamak. Pangalawa na to, 40k po ang nabudol sa akin last year. Ganito din, January. Kilala nyo ako, kilala nyo yung puso ko, di ba, na talagang kung may matutulungan ako, tutulong ako. Kung kailangan ng suporta nila, susuportahan ko sila. Ganun po ako. Scam po to sa social media. Magpapalit sila pangalan, tapos kahit may makita po kayo na ganyan na, may nag-send. Pero at the end, lahat ng nagsisend na to, hindi nila ibibigay. At ipopost sila sa page sila para magmukhang may nagbabayad at legit na nabebentahan, pero wala po silang binebentahan. Kinukuha lang nila yung pera, tapos din na kayo kakausapin. Ako masama din loob ko kasi pinagtrabahuan ko yan. Alam nyo, wala akong trabaho ngayon. Alam nyo, nagpa-part-time lang ako. Umaga-gabi nagpa-part-time ako. Kahit ano, pinapasok ko. Tapos dinala ko doon to the thought na parang investment siya. Isang business na magge-generate. Bay nabudol lang tayo. Kung yung perang yon mas napunta sa mas nangangailangan, walang problema. Alam niyo naman ako, buwan-buwan ako namimigay, di ba? Pero ganyan. Kakasama ng loob. Pero mahal ko pa rin ang mga Muslim. Mga kapatid pa rin natin yan. You got the room, baby. What's up, adventures? Ngayon po, gusto ko lang i-share. Bago po ako magsimula, makikishare po na itong video para ipakalat po natin ang pang-scam na to. Opo, na-scam po ako, nabudol po ako. Makikishare po, please po, makikishare na itong video. Pakalat natin para matigilan yung pang-scam na ganito. Simulan ko po yung kwento. Para sa akin, siguro para sa inyo, maliit na halaga lang to. Na-scam ako ng 7.5 pesos sa pinadala ko through Gcash. Sa iba, maliit na halaga lang to. Ang sa akin kasi itong perang to, kung ito'y pinamigay na lang natin sa mas nangangailangan, edi mas okay. Tsaka hindi po yung halaga eh. Ang punto dito ay yung pang-scam. Tsaka para maiwasan po natin, ganitong petsa din, January din, na-scam ako last year ng isang vlogger na silali ako sa yung bangko, utang daw sa bangko, sa BDO, sa Kabayan Bank, ganyan-ganyan. Pero naglabas ako 40k po, pero hindi naman kami nakautang. Pang-processing, pinaano lang kami ng pinaano. Kilala nyo ako, kilala nyo yung puso ko, di ba, na
Na talagang kung may matutulungan ako, tutulong ako. Kung kailangan ng suporta nila, susuportahan ko sila. Ganun po ako. Ang hindi ko maano, saglit lang. Hanggat kaya kong tumulong, tutulong po ako. Hanggat kaya kong yung benefit of a doubt, binibigay ko po sa tao. Ito po, scam po to sa social media. Kung kayo po ay nagbabalak na, kasi may nag-PM sa akin, sir, gusto yung bumiling page. Tapos pinakita niya, 271 followers sa FB. Tapos parang 10K sa YouTube. Sa yung 271 followers, pilination niya ng 3K lang, 3.2. Sabi ko, uy, okay to ah. Kasi alam niyo naman gano'ng kahirap ang magpataas sa social media. Ako naman, hindi ko siya binili for any, inano ko siya kasi alam niyo naman yung Zurk's Adventures natin, puro politics na. Tapos yung Zurk's Adventures World, yun po yung sarili kong content. Bibiling ko sana yung page para, showbiz naman yung pag-uusapan. Kaya, something na malayo sa atin. Malayo doon sa parang ibang lang, page. Kasi kung mag-generate, kung talagang monetize na po to, in-offer kasi sa akin, monetize na, mag-generate siya ng income at yung income na po yun, ay itutulong ko din naman sa inyo. Alam nyo naman, di ba, ganun yung sistema. Tapos ayoko lang, hindi siya Zurk's Adventures, di natin lang siya pangalan na ng Zurk's. Gusto ko iba lang, titignan ko lang kung kaya, tapos hindi siya politics, hindi siya general, mag-focus siya sa showbiz. Mga history showbiz, mga ganon. Wala lang, pangulit lang, para something outlet lang, para meron tayo isa pang page. So, yun po, kaya ko siya naisipang bilhin. Then, kinulit-kulit po ako noon, Sunday yon last week hindi this Sunday. 10 days na po nangyari to Kinulit-kulit po ako, sabi, ganito, lahat na lang, imbis na 8,000 something, 7,500, dalawang page. Ngayon, yung YouTube naman po, kaya ko siya bibilin para yung Zurk's Adventure Kids natin, ipapasok ko doon. Gagawin natin may magkaroon sila YouTube channel. May YouTube channel tayo kasi di ko wala nga subscribers doon. Kita nyo, hindi ko naman pinopromote. Kaya sabi ko, bibili na lang ako. Then nung the package yun, 7.5 binigay. Di kinabukasan Monday, minamadali nila ako na ibigay daw yung pera, i-Gcash. Sabi ko, Sunday ngayon, kahit ihulog ko ngayon sa bangko, hindi pa ho kagad papasok kasi dito sa Japan, kailangan mo munang ipadala sa isang bank bago niya ihulog sa Gcash account mo. Kami, Pay Forex yung ginamit namin. So, Monday pa talaga. Hindi naghintay. Sige, sir. Tapos sabi pa sa akin, sir, wala lang budulan, Ganon-ganon. Di sabi ko, kilala niyo ako, matino akong kausap. Ako, namimigay pa nga ako ng pa-Gcash. Sabi kong ganyan. Dumating na yung Monday. Pagdating ng Monday, ang aga ginising ako. Abay, natutulog pa ako. Sabi ko, sige, lalabas ako, hulog ko yung pera. Abay, nung paghulog ko po ng pera, biglang, may mga pakulo pa sila, sir, ito ba yung gusto mong pangalan na page? Ang binibigay nilang page, Wamos fan page. Tapos papalitan ng page na, na gusto ko, ang title nga na gusto ko ay, alam mo ba? Yun sana ilalagay ko doon sa page na bibili natin. Tapos, linagay na nila. Tapos, ayun na, nakaset na, sir, i-enter na lang to, papasok na, sabing ganon. Pakihulog na lang yung pera. Sabi ko, sige, matino ko kausap, ihulog na namin ito, punta kami sa convenience store, pinasa namin yung pera. So, paghulog namin, sabi ko, paano malilipat? Basta connection ko din sila nung gabi pa lang na paano malilipat. Ay, sir, madali lang yan, ganito, ganyan, nagkakaigi. Sabi ko, baka pwedeng i-transfer nyo na muna sa akin yung pangalan ng page o gawin nyo muna akong admin bago ko hulog yung pera. Sabi, hindi sir, pag ganyan kasi baka masira yung page, hindi na namin sagutin yan pagka na-demonetize yung page. Kailangan sir, bayaran nyo muna para buong-buo namin bibigay yung page. Sige, walang problema, hindi na, okay na, maayos na makausap Nung paghulog ng pera, sabi, mga bandang 12 na yon, sabi niya, sir, mga bandang 5, mga 7 ng gabi, papasok na po to sa inyo. Magiging sa inyo na to. PM na lang ako mamaya. Sabi pa nung isa, dalawa sila Si
Adrian Flores. Wait, kunin ko yung name ha, para tama tayo. Yung isa, yung may-ari daw ng page, si Madi Dikit. At ang nag-middleman sa Adrian Flores. Ayan, makikita nyo dyan. Tapos ang binibent. Tapos, etong sa Adrian Flores, doon pilit ako pinapapasok doon sa business page for sale. Ha, ano ko to, guys, paki-share. Wag na nating hayaan makaloko pa sila. Tapos sabi pa nung madidikit, sabi niya, sir, mga 7 p.m. papasok yun. Sabi nito ng Adrian Flores. Hindi, last time, di ba, alas 5 lang pumasok na. Abay, depende yun sa sa naggaganunan pa sila. Oh, sige, budol-budol. Pero wala na akong doon. Ang sa akin naman, okay lang. Ang sa akin, na-tsempo kasi na alam nyo, wala akong trabaho ngayon. Diba? Tapos ngayon pa nila ginawa to. Ang sa akin, sila naman yung kumatok, akala ko okay. Ang sa akin, gusto ko lang magkaroon ng page na monetize na. Kasi hindi pa monetize tong mga page natin. At least yung ginagawa ko, may pumapasok na income. At alam nyo naman yung income na yun, itutulong ko lang din sa inyo. Wala naman problema sa akin yun eh. Tapos maglalaro lang ako, magpo-posting lang ako, yun lang. Tapos mag-generate income, yun lang ang pinaka-purpose ko. Wala naman akong Tapos dumating na yung alas 7, hindi pa dumarating. Sir, na, ganyan. Hindi pa sabi ni Adrian, hindi pa nagre-reply si Madik eh. Madidikit. Chinek ko na yung page yung lalaki. Pagkita ko, ay na, marami na nagre-reklamo pala. Then, nagreklamo na din ako. Inantay ko hanggang alas 12 ng gabi. Sir, sabi ko sa kanila, nasa na po yung natin, yung page. Bakit wala pa? Sabi nyo, alas 7 lang. Di sabi, sir, hintay lang kayo, ganyan. Hinantay ko. Tapos hanggang kinabukasan na wala pa rin. Ngayon, sabi ko sa kanila, sinabi ko na lang na, bro, eto, kasi chinek ko na yung page nila. Sabi, ayan, ito yung mga nakita ko, mga page na pinamimigay nila. At ang kapal ng mukha nila, pinost nila yung sinend kong Gcash na sinabi, salamat sa tiwala, gumanon, para makabudol sila na mayroong bumibili sa kanila. Sabi ko, nag-comment ako doon, ang kapal ng mukha nyo, popost yung sinend ko, hanggang ngayon wala pa yung page, wala pa yung pinagkasundoan natin. Bakit nyo ako pinapost? Kasi hindi nila binura nila yung comment ko. Sabi ko, bro, dami pa palang available eh, baka pwede ito nalang bigay nyo. Pinost nyo pa ako, wala naman yung page. Sabi kong ganyan. Sabi ko, para wala problema, ibigay nyo na lang yung page ko. O di kaya, isoli nyo yung pera. Eto. Isoli nyo yung pera, ibibigay ko na lang sa mas karapat-dapat. So, pinapasoli ko na lang po yung pera. O sabi ko, hindi ko kailangan ng malaking page. Ang gusto ko lang, ang sabi ko, kahit bigyan nyo ako ng 2K followers lang, wala problema, 10K, 5K. Kasi 271 yung pre-namis eh. Wala problema sa akin yun. Ang gusto ko, monetize page para lahat ng ginagawa ko, at least may nagja-generate man lang. May papasok sa ating income. Ngayon, this person is unavailable on messenger na ako sa kanya. Sabi niya, hello tol, naghahanap na ako ng ibang page. Sabi niya, sabi niya ganon. Sabi ko, please bro, nag-usap pa kami nito mga Tuesday na ata to, please bro, kahit maliit lang, walang problema sa akin. Matino ako kausap, kita mo naman, sabi ko. Tapos pinasa ko yung Zurks Adventures Kids natin para ma-monetize na lang. Sabi ko, bro, eto na lang, kaysa maghanap ka, boost mo na lang tong page ng anak ko, ma-monetize, okay na ako doon. Di ko nahabulin yung pera. Nagbo-boost naman kayo, di ba? Ayoko talaga ng boost. Pero, ang sa akin, para mahabol ko man lang ba yung pera, may mahita man lang, kasi 7.5 nga yun, di ba? Because pa-monetize yun na lang tong page ng anak ko. Okay na ako doon, wala na akong problema doon. Tinanong ko pa siya, wala bang ibang mabibilan? Ano tong mga page inaano nyo? Tapos yun na nga. Tapos sabi ko, nagbo-boost naman kayo, di ba? Sabi niya, oo, 3 days process dyan, tol, organic tong boost namin gumanon.
Sabi ko, hindi kinakausap ko pa din para matino, para makuha man laban natin yung atin. Tapos sabi ko, pa-process bro, yan na lang, sabi ko. Bro, tas another day lumipas, sabi ko, bro, kailan mo sisimulan yan? Diyan mo na dalin yung pera, wala naman siyang binigay. Kunyari, nakikilaro ako na middleman siya kunyari, total hawak niya yung pera. Sabi niya kasi, di niya bibigay yung pera kay Madik, hanggat hindi binibigay sa ating page. Di sabi ko, bro, total na, sasayo pa yung pera, dyan mo nalang dalin yung pera na binigay ko, i-boost mo na lang, ipa-monetize mo na lang, para hindi sayang yung pinaghihirapan natin. Tapos bigla sabi ko, tol, ano na, tinatawagan ko, hindi na po sumasagot. So yun, gusto ko lang ikalat sa inyo na, guys, ako, ang learning ko dito, hindi talaga nagagawa lahat sa pamamadali. Actually, hindi naman ako namamadali. Kita nyo, yung Zurx Adventures Kids natin, tsaka World, hindi ko naman pinapaasikaso kahit kanino yan. Kahit mabagal lang, pasok lang ng followers, okay lang sa akin. Nagkataon lang na may binenta sila sa akin na 271 followers. Hindi nga yun yung content ko eh. Gagawan ko lang siya ng, ng showbiz content, something na doon magge-generate. Alam nyo naman na basta ganun, tas hindi siya Zurx Adventures. Doon lang mag-iikot yung ano niya, system. So, okay ako magsumikap mula sa ilalim. Alam nyo naman yan, kahit yung sa Zurx Adventures, sumikapan ko yun, hindi ko talaga inano yun. Kahit mabagal ang pasok ko lang pakialam. Kaso, ang naging problem natin doon sa Zurx Adventures, naging echo chamber, naging political lang siya. Lalong bumagal yung ano. Kaya po itong Zurx Adventures Kids natin at Zurx Adventures World, ito gusto ko general. Na kahit mabagal, hindi ko pinapaboost, hindi ko pinapadagdagan. Organic yung followers natin dyan. Okay ako doon, walang problema. Nagkataon lang na masababa na naghangad ako na ng isang page na monetize na para may generate na income at yung income na yun is tutulong ko din naman sa inyo. Siguro masyado ako mapaghangad tumulong sa iba. Ako na yung napapahabak. Masyado din akong mapagtiwala sa salita ng iba. Ako na yung napapahamak. Pangalawa na to, 40K po ang nabudol sa akin last year. Ganito din, January. Kaya hindi nyo po, pasensya po, hindi nyo ako masisisi kung marami nagpi-PM, sell, ganito, ganyan. Hindi ko mapagbigyan. Kasi ilang beses na ako naloloko, guys. Mabait ako kung pwede kong ibigay lahat ng kailangan nyo, bibigay ko. Kung meron ako, bibigay ko. Hindi, nagbibigay ako, hindi ko na pinopost. Alam niya ng mga taong nabigyan ko na wag nyo na sabihin, ganun, okay ako dun. Pero yung page na yun, ano lang eh, gusto ko lang meron, ma-monetize. No? Na may monetize page na tayo. Sayang kasi yung ginagawa natin eh. 'Di ba? Pero ang lesson dito, hindi talaga lahat nadadaan sa pamamadali. Sana po tulungan nyo tong page na lang natin na ano, no? Na ma-monetize para hindi na ako nagre-resort ng ganito. Ang gusto ko lang po talaga ay yung may nagge-generate sana. Kasi ako nakikita nyo naman, ang tinutulong ko sa inyo galing sa pinagtatrabahuan ko. Hindi sa social media kasi wala pa po tayong monetize dito. Yung Zurx Adventures ko, political, naka-demonetize naman yun dahil masyado tayong lumaban sa politics. Wala po, yung 3 page ko, wala naman yan. Yung binibigay ko sa iyo, pinaghihirapan ko yan, pinagtatrabahuan ko po yan. Pinamimigay natin GCash. At masaya ako dun. Hindi ko kinekesyo yung masaya ako dun. Fulfill ako, doon yung kasiyahan ko, nakakatulong sa iba. Sabi ko nga, ibalik na lang yung pera, pamimigay ko na lang sa mas karapat dapat. So, yun lang, nakakalungkot lang na marami talagang mambubudol, lalo na sa panahon ngayon. Talagang, lalo tuloy akong magiging, hindi ko kayo basta-basta matutulungan na ng gusto nyo. Kahit anong PM, ganyan-ganyan. Kasi, ang dami ng ganitong nangyayari sa akin, guys. Ang dami na meron. Papalugaw daw. Hihingan mo ng picture, wala naman lugaw. Sa simbahan pa, rinarason sa simbahan. Maawain ako, sobrang maawain ako. Kung ako'y may pera, nakita nyo, di ba? May pera, anong nasa lamesa, paghatian natin. 'Di ba? Pag wala akong pera, ito lang paghatian natin. Pag may pera ako, tara, go. Kahit magkano pa yan, sige, tara, game. Wala sa akin yan, pera lang yan. Ang pera, dumarating, nawawala.
Pero yung pakikisama, yung nararamdaman mo na kaligayahan sa pagtulong, yun habang buhay hindi mawawala sa'yo eh. Yun yung ano ko sa buhay. Pero eto, natutuwa naman tayo na hindi lahat nadadaan sa pamamadali at hindi lahat na pagkakatiwalaan. Kahit may eksperto na sila sa pambubudol eh. So, learning na naman sa akin to. Guys, ang gusto ko lang, ipasa po natin to, ikalat po natin para matigilan na po yung mga ginagawa nila. Lalo na itong page na to, na maring magpalit sila ng pangalan ng page. Kunin ko ulit yung name ha, para hindi tayo nalilito. Business page for sale. Magpapalit sila pangalan, tapos kahit may makita po kayo na ganyan na, oh, may nag-send. Pero at the end, lahat ng nagsisend na to, hindi nila ibibigay. At ipopost sila sa page sila para magmukhang may nagbabayad at legit na nabebentan, pero wala po silang binebentahan. Kinukuha lang nila yung pera, tapos di na kayo kakausapin. Kawawa po kayo. May nakita nga ako doon, nag-comment. Sabi, sir, malaking halaga yan. 1.5 lang yun ha. Sir, ba't di na kayo nagre-reply? 1.5 lang yan. Malaking halaga po kasi sa akin to. Nagaganon sila. Ako, 7.5 po ang nabigay ko sa kanila. Sipin nyo, ganun ako. 40K nga, nabudol ako, di ba? Last year. Na, ganun din ang purpose nun, guys. Sumali ako doon sa magpaprocess ng bank loan sa Pilipinas. Ang ibibigay, 100K, 300K. Pero, tinatanong ako, anong gagawin mo sa pera? Wala. Gusto kong ipamigay sa ano? Gusto kong makapamonetize ang page. Yun lang ang purpose ko. Gusto kong magkaroon ng monetize page na nag-earn. Sabi ko, gagawin ko pang content. Kahit anong gagawin ko, basta pamimigay natin, walang problema. Wala akong problema. Yun lang yung purpose ko noon. Pero nabudol pa rin ako. Ang masama, kakamping vlogger ko pa, nagpasok sa akin dyan. 40K po ang lilabas natin doon. Hanggang nagkasad-sad tayo, nagkautang-utang, di tayo nakabayad ng bahay. At alam nyo na pinalayas tayo last year, hanggang March. Kasi inaasahan ko na yung perang yon, na yun ang pananapal natin, wala nangyari. At nakita nyo, di ba? Nakihusap, nag-breakdown pa tayo social media, di ba? Napayak pa tayo. Yun lang, another lesson for me for this year na wag magtiwala, wag magpabudol. At sana po, itong video to ay may matutunan kayo at wag din po kayo maniwala magpabudol. Sana po ikalat natin at wag natin sila makadaya pa ng mga, lalo na yung maliliit na tao. Ako masama din loob ko kasi pinagtrabahuan ko yan. Alam nyo, wala akong trabaho ngayon. Alam nyo, nagpa-part-time lang ako. Umaga-gabi nagpa-part-time ako. Kahit ano, pinapasok ko. Tapos dinala ko doon to the thought na parang investment siya. Isang business na magge-generate. Bay nabudol lang tayo. Yun lang guys ha. Itong madidikik, sukarang ka. Na hindi ka nahihiya, ginagamit mo pangalan ni Allah. Mahal ko ang Muslim. Lumaki ako, high school buddy ko hanggang college, Muslim. Kaya kong maglakad sa Upper Bikutan na Kristiyano. Kaya kong pumasok sa mosque ng Quiapo na Kristiyano. Kasi minahal ko ang mga kapatid nating Muslim at meron akong tropang Muslim. Kumakain kami palapa, nandun kami sa Montalban na hindi makakapasok ang normal na tao doon kasi mga they are malite sila eh. Sabihin na nating mamamatay tao. Pero ako tinuring nila akong totoo, tinuring nila akong kapatid, tinuring nila akong isang, kahit hindi ako Muslim, tinuring nila akong pamilya. Kaya mahal ko ang Muslim. Pero ikaw ang Muslim na ginagamit mong pangalan ni Allah. Di ka nahihiya, tapos mambubudol kayo ng mga Pilipino, kaya sumasama ang imahe ng mga Muslim dahil sa mga tulad nyo. May picture ka pa na Allah, Bismillah. Di ka nahiya sa pangalan ni Allah? Grabe kayo. Kakaya kayo. Hindi nabawasan yung pagtitiwala ko sa Muslim ha. Pero pinapatunayan lang na ito na may masamang Muslim at may matinong Muslim. Mahal ko pa rin ang mga Muslim. Hanggang ngayon. Para sa akin kapatid sila. Hindi Muslim ang tarato ko sa kanila. Tarato ko sa tao, kapatid. Pero nakakahiya kayo. Kayo na lang mismo.
na Muslim ang mahiya sa pangalan ni Allah kung gagamitin yung pangalan ni Allah tas mangloloko lang kayo ng Pilipino, ng kapwa Pilipino. Yun lang. Pasensya na. Sana wag na po kayo wala nang mabudol pa yung mga ganitong sistema. Guys, yun lang. Wise up, adventures, wise up. Guys, request ko lang sana tulungan nyo na lang po akong mag-progress. Pa-like and follow po. Ay, sige, pagsisirapan natin, walang problema. Pag sumikapan natin to, sama-sama tayo. Sayang lang, sabi ko nga, kung yung perang yon mas napunta sa mas nangangailangan, walang problema. Alam niyo naman, buwan-buwan ako namimigay, di ba? Pero ganyan. Kakasama ng loob. Pero mahal ko pa rin ang mga Muslim. Mga kapatid pa rin natin yan. Sila na lang. Itong Muslima na to, o Muslim talaga to, na ng loko, ay siya ang mahiya sa pangalan mismo ni Allah. Bahala na si Allah sa'yo. Sabi ko nga, wag sanang anak mo ang singilin ng karma dahil sa pinagagawa mo. At kaya siya mismo ang singilin ng karma dahil sa pinagagawa. Lahat ng mga ginagawa natin ganyan may karma yan. Lalo na nang niloloko ka ng kapwa. May karma at may karma yan. Yun lang guys, wise up adventures, wise up. Makikishare ng video, please. Share po natin to. Pakalat natin. Para matigil ang panloloko sa kapwa natin. Bye.